Bago ako magsimula, paalala lang, this video might hurt your feelings, lalo na kung sensitive ka. Ngayon, kung handa ka na, isa-isa kong tatalakayin sa iyo ang 5 klase ng lalaki sa panahon ngayon. Magsisimula ako sa pinakamababang uri ng lalaki hanggang sa may mga high character. Nga pala, kung sakaling magustuhan mo ang video na ito, kindly like and subscribe to support our channel. Una, the creeps, the lowest of them all. Ito yung mga babaero at manyakis, mga sabay sa libog ang buhay, mga uhaw na uhaw sa tahong, lust-driven men na mga patapon ng buhay dahil sa libog. Kapag nagkapera ang mga ito, nasa isip agad ay pambababae, at kahit walang pera, yan lang ang nasa isip nila. Sila yung mga sabay lang sa agos ng tubig at walang pangarap umangat o kahit magtayo ng maayos na pamilya. And even if they are financially able, uubusin lang nila ito sa babae. Sila yung mga may hina ang control. Pakitaan mo lang ng konting balat para na yung asong laway na laway at handang gawin ang lahat. Nakakaawa, mga lalaking sunod-sunuran sa libog. Worst type of men. Kaya utak ng ganitong mga lalaki nabubulok na. This type of man is the nightmare for women. Wala silang ibang iniisip kundi kung paano makakatikim ng iba't ibang babae. Mga hayok at malilibog. These guys are the worst. Kung isa ka sa mga ganito, you failed as a man. You are nothing but a disgrace. Isa kang kahihiyan. Wala kang Diyos sa buhay mo at sinasamba mo lang ay laman. Nakakaawa ka. Hindi nararapat na tawaging lalaki ang tulad mo. Mas mataas pa sa iyo ang isang alipin. At least a slave has purpose. You are nothing. Oo, masakit ang katotohanan, pero hindi pa huli ang lahat, kawal. Umanib ka sa amin at hayaan mong baguhin ko ang iyong kaisipan. Subscribe to this channel and become a man with purpose. Allow me to change your life. It all starts by changing your mind. Pangalawa, the simps. Marahil ang iba sa inyo ay narinig na at alam na kung ano ito. Ngunit para sa mga walang nalalaman, ito ay isa sa mga pinakamabababang uri ng lalaki. Simps are one of the most pathetic. Sila yung mga kinalimutan ng dignidad at respeto sa sarili para lang sa atensyon ng mga babae. Mga nakakaawa. Wala silang pakialam kung magmukha silang isang malaking katatawanan. Basta mapansin lang ng babaeng kanilang kinahuhumalingan. Hindi ito nakakagulat para sa lalaking walang purpose sa buhay. Simps are driven by false beauty. Tatalikuran niyan lahat kahit pangarap at kinabukasan niya para lang sa magandang babae. And for what? Just for flex? To get validation na gwapo sila at matinik sa mga babae? Seriously? Sa babae na lang ba talaga iikot ang mundo nyo? How desperate and pathetic. Tandaan niyong lahat ito. Giving up your dreams and purpose for the girl you just find attractive is the worst betrayal you could ever do to yourself as a man. Akala ng mga sims kapag sinamba nila ang isang babae, makukuha na nila ito. Mga hangal, liliit lang ang tingin sa inyo ng babae. Kapag ginawa niya yan, tingin mo ba maghahabol ang isang babae sa lalaking walang pangarap o plano sa buhay at walang ibang gustong gawin kundi lumandi ng lumandi? Lubos na nakakaawa. Walang patutunguhan ang buhay nyo kung sa babae lang iikot ang mundo nyo. Instead, focus on one woman who is peaceful and supportive. Kapag nakahanap ka na ng ganito at natuto kang magpakalalaki, success comes next. Pangatlo, the distracted. Kung isa ka sa mga lalaking may gustong marating sa buhay, ngunit wala kang ginagawa kundi magpasarap, you are distracted. Scrolling through social media, watching porn to pleasure yourself, playing nonsense video games for hours, and chasing women. Yes, these are all distractions. Marami sa kalalakihan ngayon ay ganito.
distracted. Men are driven by three things: competition, rankings, and status. At lahat yan ay nasa mga online games. Gusto nila ng nagpapalakas, tumataas, at nakikipagkompetensya. Kaya karamihan sa kanila naglalaro ng mga online games. Dahil dyan nila nakukuha instantly ang tatlong bagay na iyon. But it's a fake virtual reality. Some of these men want to get girls, but they are too pathetic to even try. That's why they watch porn. Fake virtual reality na naman. Nakukuha mo yung punto. Niloloko mo yung sarili mo gamit ang virtual reality. You could have dated that beautiful girl. You could have leveled up in life. But instead, pinipilit mong punan ang lahat ng yan sa pamamagitan ng fake reality. You are being distracted and fooled. But that doesn't mean you are already failed. Discipline is the key. Kung meron kang self-discipline, you may be able to succeed and overcome distractions. Sa mga susunod na video, we will talk more about self-discipline and ways of becoming a man. Subscribe if you want to take the red pill. Join me and become stronger mentally, physically, and emotionally. Pang-apat, the high-value man. This type of man possesses higher qualities of a man. Sila yung successful version ng mga distracted. Yes, they don't easily get distracted by instant pleasure. Alam nila ang halaga ng tinatawag na delayed gratification. They know what to sacrifice to achieve their goals at mataas ang disiplina nila sa sarili. They always think long term. Kaya nilang isakripisyo ang mga panandaliang aliw para sa pangmatagalang kasiyahan. Emotionally intelligent din sila. That's why they know how to get girls effortlessly. Dahil nababasa nila ang bawat signals at hints na pinabato sa kanila ng babae. But what makes them high value is their clear purpose in life. Hindi pa tapon ang buhay at may gustong marating. Ambition is what gives a man purpose. Alam din nila kung paano alagaan ng tama ang kanilang sarili, health, grooming, and mental fortitude. Di gaya ng karamihan na inuubos ang sarili sa bisyo, mga walang kontrol sa sarili. Kapag nagkapera, gasto sa alak, sigarilyo, at babae, nakakaawa. A high-value man is also assertive and has high self-esteem, ngunit hindi mayabang. Ang isang assertive na lalaki ay confident at hindi takot magsalita sa kung anong pinaniniwalaan niya. Hindi gaya ng mga mahihinang lalaki na apologetic, mga nakakaawang pagmasdan. Ang isang high-value man ay may growth mindset. They are always open for opportunities to grow. Gaya ng channel na ito. A high-value man is respectable too. Hindi ka matatawag na high-value kung hindi ka nire-respeto ng mga tao sa paligid mo. Isa ka lang ipot kung gayon. They also don't put blame to others. Di gaya ng iba na laging naghahanap ng masisisi sa tuwing sila'y pumapalpak sa buhay. Mga palpak na talaga kayo. Stop complaining and start taking responsibility. Panglima, man of God. What makes a godly man? Ang realidad, mahirap ito para sa marami. To be a man of God means you seek Him above all else. At karamihan sa mga lalaki, hindi kaya ang ganitong klase ng commitment. Mas gugustuhin nilang magliwaliw at gumawa ng mga makamundong bagay. Napakarami ng ganito. Their souls are corrupted and they don't even care about it. Some of them don't even believe in God. Isang kasalanan na kahit ang demonyo ay hindi kayang gawin. Being a man of God means you have a strong personal relationship with God. Ang maling akala ng lahat kapag laging nagsisimba ang isang lalaki, man of God na daw ito. Maybe. Pero kung puro lang siya pagsisimba at walang personal na relasyon sa Diyos, wala rin itong saysay. You are just a religious man, but you are not a man of God. Umunawa ang may pandinig. Hanggang sa muli, tapat
kong kawal.